Kaya pala ito ang pinakahihintay ni Lebron bago ang trade na loko na. Sa unang pagkakataon nga po sa kanyang karera, hindi pinipili ni Lebron James ang isang planong binuo para sa kanya. Pinipili niya nga po kung alin ang mga kahinaan ang kaya niyang tanggapin. Nakataya nga po ang desisyon. Matapos ang 3 linggong paghihintay, ang buong mundo ng NBA ay nananatiling nakabitin sa kawalan. Naghihintay kung saan maglalaro ang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng liga. Ayon sa isang malalim na pagsusuri mula sa Yahoo, ang pagkaantala nga po ni Lebron ay hindi dahil sa kawalan ng interes, kundi nang dahil nga po sa kanyang paghihintay sa isang pangakong hindi pa dumarating. Paano ba naman kasi mga kapatid, eto nga po ang kasaysayan. 3 desisyon, 3 plano. Sa 3 pagkakataon nga po ng kanyang free agency, si Lebron nga po ay pumirma sa isang kupunan na may malinaw nga po na plano. Una nga po dito noong 2010 sa Miami Heat. Sumali nga po siya dahil naroon na si Dwayne Wade at nakuha nila si Chris Bosh. Pangalawa nga po noong 2014 sa Cleveland Cavaliers. Bumalik siya upang makasama si Kyrie Irving na may pangakong ang number 1 pick ay ipapalit para kay Kevin Love. At panghuli dito nga po noong 2018 sa Los Angeles Lakers. Pumirma nga po siya sa Lakers na alam niyang ang year 1 ay isang tulay patungo sa isang blockbuster trade na natupad nang dumating nga po itong si Anthony Davis noong 2019. Ngayon nga pong 2026, ang pattern na ito ay tila hindi na umaangkop. Ang popular nga po na teorya sa buong liga ay si Lebron ay slow playing ang kanyang desisyon upang makita kung ang alinman sa kanyang mga suitors ay makakahanap ng paraan upang makuha si Kyrie Irving o si Anthony Davis. Ngunit wala pang nakakagawa nga po nito. Sa unang pagkakataon, si Lebron ay maaaring pumili sa pagitan ng mga roster kung ano sila ngayon, hindi kung ano ang kanyang nais na maging sila. Kung titignan nga po natin ang sitwasyon ni Kyrie Irving at ng Cleveland Cavaliers, ang pag-reunion ni na Lebron at Kyrie Irving sa Cleveland ay tila isang magandang kwento. Ngunit may 2 malaking problema. Unang problema nga po ay hindi gustong i-trade ng Dallas Mavericks si Irving. Ayon pa nga po sa mga source, ang bagong head coach na si Dusty May ay inihambing ang panonood ng workout ni Irving sa panonood kay Picasso na nagpinta ng larawan. May tunay na kasiyahan sa organisasyon tungkol sa pagsasama ni na Irving at Cooper Flagg. Pangalawa nga pong problema ay masaya ang Cavaliers kay James Harden. Ang pagpapalit kay Harden para kay Irving ay nangangahulugang ipagpalit ng isang matibay na point guard para sa isang marupok. Si Irving ay nawalan ng isang buong season dahil nga po sa ACL tear. At bago pa man nga po yan, siya nga po ay nag-a-average ng 45 games sa kanyang nakaraang 6 na season. Samantalang si Harden nga po ay isa sa mga pinakamaasang star na naglag nga po ng 70 plus na games sa 3 magkakasunod na season. Gayunpaman, hindi nga po maikakaila na si Irving ay mas akma sa tabi ni Lebron. Si Irving ay isang lethal shooter off the catch at hindi nangingibabaw sa on-ball touches tulad ni Harden. Sa katunayan, sinabi nga po ni Rich Paul na si Irving ang pinakamahusay na naging partner ni Lebron. Kung sisilipin naman nga po natin ang sitwasyon ni Anthony Davis at ng Golden State Warriors, ang pag-reunion ni na Lebron at Davis sa Golden State ay isa ring pangarap. Ngunit mayroon din itong 2 problema. Unang problema, hindi gustong i-trade ng Washington Wizards si Davis. Sinabi ng Wizards General Manager na si Will Dawkins, AD's in DC, wants to be in DC and we're gonna keep him there. Pangalawang problema nga po ay masaya ang Warriors kay Jimmy Butler. Ayon nga po sa front office ng Warriors, sinabi nila kay Butler na wala silang planong i-trade siya. Ngunit kung si Davis ay makukuha, ang pag-trade kay Butler para sa kanya ay nangangahulugang pagdadala kay Davis, pag-resign kay Draymond Green at pag-sign kay Lebron. Ngunit ang Davis ay hindi rin garantisadong mananatiling malusog. Siya nga po ay naglaro lamang ng 47 games kada season mula pa nga po noong 2020. Ang kanyang jump shot ay nawala at hindi na nga po siya ang all-world defender dati. Ang tanong nga po ano ang hinihintay ni Lebron? Kung gusto nga po ni Lebron na pumirma sa Miami, ginawa na sana niya yon. Kung gusto niya ang Philadelphia, mayroon na siyang desisyon. Ang katotohanan ay walang perpektong sitwasyon. Ayon pa nga po kay Rich Paul, ang kanyang payo nga po kay Lebron don't just value the paper. Ibig sabihin, wag nga pong
pahalagahan ang papel lamang. Ang mga manlalaro ay natural na naniniwala na kaya nilang ayusin ang lahat. Ngunit ang realidad ng isang sitwasyon ay nagiging malinaw lamang kapag ang season ay nagsisimula na. When the battle actually starts and you start to see the tendencies, you start to see habits, you start to see how things operate on a daily basis. It's tough to tell from this seat. You actually have to get in the mud and get your boots dirty. Ayon pa nga po yan kay Rich Paul. Ang pinakamalaking tanong nga po dito, alin ang mga kahinaan ang kaya niyang tanggapin? Sa bawat pagkakataon nga po na nagdesisyon si Lebron, ang kupunan na kanyang sinalihan ay maaaring mangako sa kanya ng isang bagay. Ngayon nga po walang nangangako ng kahit ano. Sa Cleveland kailangan ng toughness at depensa, ngunit mayroon na nga po silang Harden at Mitchell. Sa Miami naman kailangan ng shooting, ngunit mayroon na nga po silang Giannis at Adebayo. Sa Golden State naman kailangan ng isang pangunahing piece, ngunit ang pagkuha kay Davis ay hindi garantisado. At sa Philadelphia naman kailangan ng isang malusog na Embiid na maaaring isang panaginip lamang. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, si LeBron James ay hindi pumili ng isang planong binuo para sa kanya. Pinipili niya kung alin ang mga kahinaan ang kaya niyang tanggapin. Ano sa tingin mo, saan ba dapat mapunta si LeBron James? O dapat na ba siyang magretiro? Samantala nagkamali ang Heat kay Lolo. Matapos nga po ang viral na accidental na post ng Miami Heat na nagtitis ng posibleng pagbabalik ni LeBron James. Isang bagong job posting nga po ang nagdagdag ng gasolina sa apoy ng mga haka-haka. Ngunit ang timing ng job posting ay nagpapahiwatig nga po na hindi ito konektado sa pagkakamali at ang lahat ay maaring isang malaking misunderstanding lamang. Noon nga pong July 21, ang opisyal na YouTube channel ng Miami Heat ay nag-upload nga po ng isang live stream na may pamagat na LeBron James Introductory Press Conference. Agad itong tinanggal, ngunit hindi na nito napigilan ng mga tagahanga at analyst na mag-isip. Babalik na nga ba talaga si LeBron sa Miami? Ayon sa isang team spokesperson, ang post ay isang pagkakamali lamang. Sinabi nila na ang social media department ng Heat ay naghahanda para sa posibilidad na pumirma si James at nagkamali lamang sila sa pag-post ng link sa kanilang YouTube page. Ngunit ang mga chismis nga po ay hindi tumigil doon. Sa halip mas lumala pa nga po ito nang may makakita ng isang job posting para sa posisyong Director of YouTube Strategy sa LinkedIn ng Miami Heat. Agad na nag-isip ang ilan na ito ay senyales na may isang empleyado ang nawalan ng trabaho dahil sa pagkakamali. Ngunit ang pagtingin sa timeline ay nagpapakita ng ibang kwento. Ang job posting ay na-reshare sa LinkedIn 22 hours bago ang artikulo. So ibig sabihin, ito ay post na nga po antimano bago pa man ang insidente ng LeBron YouTube livestream. Ayon nga po sa Media Bistro, ang parehong job posting ay nasa platform na mahigit 2 linggo na. Sa madaling salita, ang job posting ay hindi senyales ng pagkatanggal ng empleyado. Ito nga po ay isang coincidence lamang na nagdagdag ng intriga sa isang sitwasyon na hindi naman dapat maging isang malaking issue. Ang malaking katanungan nga po bakit naghahanda ang Heat para kay LeBron? Hindi na nga po nakakagulat na ang Miami Heat ay may nakahandang video at graphics para sa posibilidad na pumirma itong si LeBron. Sa panahon nga po ngayon ng attention economy, ang bawat kupunan ay dapat maging handa sa anumang posibleng resulta. Ang pagkakamali ng Heat ay isang bagay na maaaring mangyari sa sino mang kupunan na naghahanda para sa isang malaking free agency acquisition. Hindi nga po ito isang leak o isang sinadyang hakbang upang akitin si LeBron. Ito nga po ay isang human error na hindi maiiwasan sa mundo ng mabilisang digital content creation. Pero kailan nga ba talaga magdedesisyon si LeBron? Sa kasalukuyan nga po walang katapusan ng paghihintay sa desisyon ni LeBron James. Ang ESPN ay binibilang na ang mga oras ng kanyang pagkakaantala. Ngunit ang 4 na beses na kampyon ay hindi nagmamadali. Ang kanyang mga posibleng destinasyon nga po ay kinabibilangan ng una, Cleveland Cavaliers, ang kanyang hometown team. Pangalawa nga po itong Philadelphia 76ers. Isang win now na kupunan kasama sina Joel Embiid. Pangatlo nga po itong Miami Heat, ang kupunan kung saan siya nanalo ng 2 kampyonato. Habang ang Miami ay lumilitaw bilang isa sa mga paborito, ang desisyon ay nasa kamay pa rin nga po ni LeBron at ng kanyang agent na si Rich Paul. Ang LeBron YouTube fumble ng Miami Heat ay isang pagkakamali na maaaring mangyari sa sino man. Ang job posting
para sa Director of YouTube Strategy ay hindi senyales ng pagtanggal ng empleyado. Ito nga po ay isang job opening na nakapost ng matagal na. Sa mundo ng social media at sports coverage, ang mga pagkakamali ay hindi nga po maiiwasan. Ngunit sa halip nga po na magpadala sa mga haka-haka, mas mainam nga po na hintayin na lamang ang opisyal na desisyon ni LeBron James. Ano sa tingin mo? Mistake ba talaga ang post ng Heat o isa itong matalinong taktika upang akitin si LeBron? Ibahagi ang inyong opinion sa comments.